Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw Pilipinas. So, nandito muli tayo mga kapatid upang magkwentuhan. So, sa mga ako'y magbibigay lamang ng mga kuro-kuro sa mga nangyayaring kaganapan sa ating panahon ngayon. So, lalong-lalo na sa mga may init na issue, mga tinatalakay. Ako'y magko-komento lang naman na kung saan ay lalabas lamang din ako ng aking nararamdaman o ng aking nasa isip at nasa puso. Bilang isang mamamayang Pilipino o bilang isang Pilipino at may pakialam sa mga nangyayari sa ating mga panahon. So, gusto ko lang magkomento sa mga kaganapan na nangyayari na sa ating paligid. Napakagulo, kung ano-anong mga hidwaan dito, hidwaan doon, dahil lamang sa politika o dahil lamang sa magkakaiba ng mga adhikain, magkakaiba ng mga ipinaglalaban, mga prinsipyo, o na kung saan ay nawawala na ng respeto sa bawat isa. So, narito ako upang magpaalala sa bawat isa sa atin. Hindi masama ang maghayag ng ating mga saloobin. Hindi masama ang maglabas ng ating mga nararamdaman. Ang masama kung nawawalan na tayo ng respeto sa ating kapwa. Dapat kahit magkakaiba tayo ng mga adhikain, magkakaiba tayo ng mga prinsipyo, pananaw sa buhay, hindi dapat maalis sa bawat isa sa atin yung respeto sa ating kapwa. Na kung saan ay iwasan natin yung mga salitang hindi maganda. Huwag natin abusuhin yung kalayaang magpahayag, yung kalayaang makapagsalita. Minsan sa panahon natin ngayon ay nagagamit yung freedom of speech o kalayaang magsalita o kalayaang magpahayag ng mga nararamdaman. Minsan hindi na tama yung ating mga sinasabi dahil minsan ay nalalabag o nawawala na tayo ng respeto sa ating kapwa. Especially isang masakit na katotohanan at nakalulungkot na mga pangyayari ng ating pamahalaan o mga pinuno ng ating pamahalaan ay hindi nagkakaisa, hindi nagkakasundo-sundo, na humahantong maging sa mga bawat sinusuportahan ay nagkakaroon ng pagkakabahabahagi, nagkakaroon ng pagkakawatak-watak, isamantalang iisang bansa lamang tayong mga kapatid. Nawa hindi dapat ito mangyari. Dapat lagi nating iisipin at lagi nating isa sa puso na tayo mga Pilipino, iisang lahi ang ating pinagmulan, na kahit anuman ang ating mga pananaw sa buhay, mga prinsipyo sa buhay, huwag nating aalisin na tayo ay Pilipino. Maghari pa rin sa ating mga puso't isipan yung pagmamahal, pag-uunawa, at higit sa lahat, yung pag-abot sa mga nangangailangan o yung pagtulong sa mga nangangailangan. Nakakalungkot lamang isipin na minsan sa pagpapahayag ay nawawalan tayo ng respeto sa mga namumuno sa atin. Nawawalan tayo ng paggalang sa bawat isa. So, mga kapatid, mga kababayan, dapat hindi mawala sa ating buhay. Sa ating pagkokomento, dapat taandun pa rin yung pagiging makabayan o pagiging isang Pilipino. Maalis sa ating mga puso ang alitan ng pinagmumulan ng hidwaan o pagkakagalit ay dahil lamang sa mga partidong sinusuporta, dahil lamang sa mga politikong pinapanigan ng bawat isa. Magkaroon ho tayo ng respeto, magkaroon ho tayo ng paggalang, lalong-lalo na sa mga namumuno sa atin. Ang isang masakit na katotohanan
ay maraming mga Pilipino o maraming mga tao na hindi nakikita ang mga ginagawa ng pamahalaan. Nagiging bulag at nakikita na lang lagi ang problema o laging sinasabi wala raw nagagawa ang pamahalaan. Walang naitutulong na sa kabila ng lahat na sa may liit na bagay ay may nagagawa din naman ang pamahalaan para sa atin. Lalong-lalo na kung ikaw ay nagkasakit at nadala sa ospital o nabayaran ng pamahalaan yung mga gastusin ng ospital na kung saan ay wala kang binayaran. So isang tulong yan mula sa pamahalaan. Kaya hindi natin nakikita yung ginagawa ng pamahalaan para sa atin, ay doon tayo nakasandal lagi sa kung ano ang sinasabi ng pinapanigan nating partido o ng pinapanigan mong politiko. Yun lamang ang nakakalungkot na tayo mga Pilipino, tayong isang lahi ay nagkakagulo ng dahil lamang sa politika. So hindi dapat ito mangyari mga kapatid. Nais ko lamang pong basahin yung sinasabi po mula sa Biblia. Sa aklat ng Roma, chapter 13, verse 1. Ang sabi dito, ang bawat tao ay pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang mga pamahalaang umiiral ay itinatag ng Diyos. Kaya nga ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa mga itinakda ng Diyos, at lalapatan ng parusa ang sinumang lumalaban. Ang mga pinuno ay dapat katakutan ng gumagawa ng masama, ngunit walang dapat ikatakot sa kanila ang gumagawa ng mabuti. Ibig mo bang huwag matakot sa mga namumuno? Gumawa ka ng mabuti at papupurihan kanila. Sila'y mga lingkod ng Diyos sa ikabubuti mo. Ngunit matakot ka kung gumagawa ka ng masama, sapagkat sila'y talagang may kapangyarihang magparusa. Sila'y mga lingkod ng Diyos at magpaparusa sa mga gumagawa ng masama. Sa last verse, sa 5, kaya nga dapat kayong pasakop, hindi lamang upang maiwasan ang puot ng Diyos, kundi dahil iyon ang matuwid. So napakalinaw mga kapatid na mula sa Biblia ay tungkulin ng bawat isa sa atin na igalang at magpasakop sa pamahalaan. Dahil walang pamahalaang na umiiral na hindi mula sa Diyos, at ang pamahalaan ay galing sa Diyos. Napakalinaw sa binasa natin nang sino mang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa Diyos. Nakakalungkot lamang isipin sa kabila ng kaguluhan, sa kabila ng malaking problemang tinatamasa ng ating bansa, kaliwat kanang mga suliranin na sa halip magkaisa, na sa halip magtulungan, ay nagkakaalitan, ay nag-aaway-away, nagtatalo-talo, na samantalang hindi yun ang nais ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, pasakop kayo sa pamahalaan. Walang katapusang rally, walang katapusang kaguluhan. Ano po? Bakit hindi matapos? Dahil lamang sa interes ng mga partidong ating pinapanigan o inyong pinusuportahan, na sa halip ay magpasakop sa sinumang namumuno sa kasalukuyan, at antayin ang tamang panahon na kung yung partido mo naman ang maupo doon sa darating ng mga panahon, edi mas mabuti kung ito'y iniloob ng Diyos. Subalit ang ating obligasyon sa panahon ngayon ay dapat magpasakop at rumispito't igalang ang pamunuan. Na kahit ganun pa man ang nangyayari, na sila ay nagtatalo-talo, sila ay hindi nagkakasundo, so bilang isang mamamayan, bilang isang Pilipino, ay wag na ho tayong makisawsaw, wag na ho tayong makigulo, wag na ho nating dagdagan ang gulo ng isa pang gulo. Dahil
hindi malulutas ang problema ng dahil pa sa isang problema. Ano po? Tayong lahat ay magkaisa. Tayong lahat ay magtulungan. No, nakakalungkot lamang isipin na nawawala na tayo ng respeto sa ating Pangulo. Hindi ko ito sinasabi dahil sinusuportahan ko ang ating Pangulo. Hindi. Sinasabi ko ito dahil ito yung nakasaad sa Bible o sa Biblia o ang salita ng Diyos na magpasakop sa ayaw at sa gusto ko. Kung kung sino man ang maging Pangulo, wala akong magagawa dahil yan ang itinakda ng Diyos. At ang responsibilidad natin ay magpasakop. Sumunod sa mga rules at mga alituntunin. Magmalasakit sa bawat pamahalaan. Maging bahagi tayo ng kaayusan, hindi maging bahagi ng kaguluhan. Wag na nating paguluhin pa ang isang magulo. Sa madaling salita, wag na nating dagdagan pa ng gusot ang isang gusot. Hayaan na natin sila. Kung sila magpatutsadahan, hayaan na natin sila. Makinig na lang tayo. Ano po? Hayaan natin sila magpalitan ng mga argumento. Ang nakakalungkot lamang isipin na hanggang sa mga supporter ay nagpapalitan ng mga argumento, nagkakaroon ng hindi magandang mga salita, na samut-saring mababasa natin sa social media. Ano bang pakinabang natin? Patuloy tayo makikibahagi dyan, na sa halip manindigan at tumayo tayo sa gitna para sa pagkakaisa, hindi para sa hidwaan. Ano po? Sundin ho natin yung sinasabi ng Panginoon na magpasakop tayo sa pamahalaan. Submit the authorities. Dahil walang pamahalaan na hindi mula sa Diyos. At ang bawat pamahalaan ay itinakda o itinatag ng Diyos. Ang sino mang lumalaban sa pamahalaan, inuulit ko, ay lumalaban sa Diyos. Ang iba sa atin, ang lakas ng busis sumigaw sa kalsada, may dadala-dalang karatula, halos murahin ang Pangulo. Diba? Kawalan na ng respeto. Inuulit ko mga kapatid, mga kababayan, mga kaibigan. Bihis lang isang malayang Pilipino. Hindi masama ang magpahayag ng saloobin. Hindi masama ang maglabas ng iyong mga hinanaing. Ngunit wag mong kakalimutan ang rumispeto. Pwede naman tayo maglabas ng ating saloobin na hindi tayo gagamit ng masasakit na pananalita. Pwede naman tayong maglahad ng ating mga hinanaing na walang puot sa ating puso, na ipinaparating at ipinapaabot natin na ito ang kailangan ng mamamayan. At kailangan pa natin, bakit kailangan nyo pang murahin ang sinuman, pababain ang sinuman? Ano po? Natural lang kung may kasalanan, di parusahan. Harapin. Alala ko lang mga kapatid, simula nagkaroon ako ng tamang pag-iisip na kahit kailan sino mang presidente ang dumating o ang namuno sa ating bansa, na kahit isa sa kanila ay hindi ako nagkaroon ng sama ng loob. Bakit? Dahil dito, kailangan ko magpasakop. Kailangan ko, kung mayroon mang akong nais iparating, malaya kong sabihin ng may kaayusan, ng may paggalang at respeto. Ba? Walang perpektong pinuno. Walang perpektong pangulo. Kahit naman tayo, hindi perpekto ang buhay natin. Naghahanap tayo ng perpektong pangulo, naghahanap tayo ng perpektong mamumuno. Kung sarili nga nating sambayanan hindi maging perpekto, baka sa kakahanap natin ng perpekto namumuno sa ating lipunan,
ayun din yung magpapatanggal sa atin bilang isang mamamayan. Dahil ikaw at ako ay hindi perpekto. Walang perpektong namumuno. Kahit buhay mo at buhay ko hindi perpekto. Yung sarili nga nating sambahayanan hindi maayos-ayos, na napakaliit lamang. Gasino pa kaya ang buong bansa na patatakbuhin ng isang presidente o ng isang pangulo? At iba't ibang ugali na mayroon. Maayos-ayos ba yan? Hindi. Magsisimula ang kaayusan ng ating pamahalaan, hindi sa mga namumuno, kundi magsisimula ang kaayusan ng ating pamahalaan sa pamamagitan ng bawat isa sa atin. Yun ang totoo. Dahil wala tayong ibang makikita kundi puro pagkukulang ng pamahalaan, kapabayaan ng pamahalaan. Nakakalimutan din naman natin na may kapabayaan din tayo. Kapabayaan sa ano? Wala nga tayong respeto, hindi ka nga gumagalang eh. Ano po mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan. So, huwag naman tayong maging ugaling parang hindi tayo Pilipino. Gusto natin maayos ang pamahalaan pero ayaw natin ayusin buhay natin. Gusto natin maging magandang ugali ng namumuno pero ugali natin hindi rin maayos. Para maging maayos ang namumuno, magsimula sa ating sarili ang kaayusan at magandang katangian ng pag-uugali, maipapakita sa komunidad at unti-unti itong lalaganap. Huwag mong hanapin o huwag nating hanapin ang kakulangan na wala sa namumuno. Bagkus maging bahagi tayo na mapunuan ang kakulangan ng mga namumuno. Ang sakit na pakinggan sa social media, ang dami ko nang nababasa, samut-sari. Pag may mga krimen, may namamatay, natutuwa pa. Ngayon lang ako nakakita ng may nakumatay, nagdidiwang. Ikinagagalak ang krimen. Anong klaseng tao tayo pag ganun? So nakakalungkot isipin. Naghihirap ang buhay natin, isisisi sa gobyerno o sa pamahalaan dahil wala raw tulong. Ay pambihira. Tulungan din natin ang sarili natin. Huwag nating iasa sa pamahalaan ang lahat. Ang mahirap sa atin mga kapatid, mga kababayan, ay wala tayong kakontentuhan. Wala tayong kasawaan. Wala tayong nakikitang mabuti na ginagawa ng ating pamahalaan. Dahil ang nakikita lang natin, o ang nakikita lang ng bawat isa, ay puro hindi maganda, pagkukulang, wala raw ginagawa. Aba mga bulag ba tayo? O sadyang nagbubulag-bulagan na lang tayo? Nagbubulag-bulagan tayo dahil hindi sinasang-ayunan ng partidong sinusuportahan mo yung ginagawa ng kasalukuyang namumuno ngayon. Kaya kahit may nagagawa, bulag pikit na lang tayo. Asan ang pagiging isang Pilipino natin? Asan ang pagiging isang makabayan natin? Kung tayo mismo ang lumalaban sa sarili nating bayan. Nasa halip na tayo ang yayakap sa sarili nating bayan, tayo mismo ang nagsisiraan at unti-unting winawasak ang sarili nating bayan. Ako wala ho akong pinapanigan, neutral ho ako, mga kaibigan, mga kababayan. Neutral ho ako. Ang tanging pakiusap ko lamang sa mga oras na ito, sa bawat isa sa atin makapanood ng
bidyong ito ay magkaisa ho tayo. Magkasundo ho tayo. Kahit magkakaiba ang bawat isa ng mga partidong sinusuportahan. Inuulit ko, hindi masama ang maghayag ng saloobin. Huwag lang kakalimutan ang rumispeto sa kapwa. Ang paggalang ay pairalin sa ating mga puso. Huwag nating abusuhin ang kalayaang magpahayag. Minsan naman, sasabi dahil sa pagpapahayag natin, sasabihin ng ilan, pinagbabawalan, pinipigilan yung kalayaang magpahayag. Paano hindi pipigilan na dahil din sa mga sinasabing hindi maganda? Ba? Kailangan pa ba natin murahin ang sino man? Kailangan ba natin magmura ng tao? Dapat hindi. Ano sabi ng Bible? Kaya nga dapat kayong pasakop hindi lamang upang maiwasan ang puot ng Diyos, kundi dahil iyon ang matuwid. Submit. Magpasakop. Hindi para lang maiwasan yung parusa ng Diyos, kundi dahil ito yung mabuti na dapat nating gawin. Ito ang dapat nating gawin. Magkaisa tayo para maisaayos ang kalagayan ng ating bansa. Unti-unti na nga tayong sinasakop ng China eh. Tapos tayo dito magkakagulo. Tapos tayo dito maglalaban-laban. Pilipino sa kapwa Pilipino. Dahil lamang sa magkaiba sinusuportahan. Hindi dapat mga kababayan. Kaya mga kababayan, pakiusap ko, alisin na ho natin ang mga hidwaan ng bawat isa. Hayaan na natin ng mga politiko magbangayan. Hayaan na natin sila. Huwag na tayong makisawsaw. Huwag na tayong makigulo. Pwede naman tayo magbigay ng suggestion magparating Pero huwag na tayong makibahagi ng kanilang kaguluhan. Para maging isang mabuti tayong mamamayan. At huwag tayong maging bulag-bulagan na walang ginagawang pamahalaan. Dahil sa ayon sa gusto mo, marinig ito, may ginagawa ang pamahalaan para sa atin. Hindi mo lang maramdaman, o hindi lang natin nararamdaman dahil bulag tayo o nagbubulag-bulagan ka na lang. Bakit nagbubulag-bulagan? Dahil mayroon kang isang gusto. Ngayon ang dapat umupo, yun ang dapat mamuno. Hindi naman po pwede. Di sa 2028, patakbuhin yung gusto mo. Di pag nanalo, mabuti. Subalit kung hindi, wala tayong magagawa kasi ang sabi nga ng Diyos, ang bawat pamahalaan ay ang Diyos ang nagtatakda. Hindi ikaw, hindi ako, o hindi tayo. Hindi Diyos ang nagtatakda.
Kaya kung lumusot man niya, kung sino mong gusto mo sa 2028, itinakda ng Diyos. Subalit kung hindi lumusot, so nangangahulugan lamang, hindi tinakda ng Diyos. Baka naman sabihin, dinaya. Ano po? So, ano po tayo? Peace po tayo. Wala pong magagalit sa akin. Ako'y nagpahayag lang din ng aking mga nakikita at naririnig, nababasa sa social media, mga kaguluhan na kaganapan na nangyayari sa ating lipunan at sa ating paligid. Ano po? Ang akin lang ngayon ay ako'y nakikiusap at nananawagan na tayong lahat ay magkaisa para lalong tumatag at tumibay ang ating bayan. Lalong tumitibay at tumatatag ang bayan kung ang mamamayan ay nagkakaisa. So yun lamang po. Salamat. Muli, walang magagalit sa akin. Sa loobin ko lamang ito. Kung nasaktan ka man sa sinabi ko, pasensya na, sorry. Hindi ko intensyon yun. Sinasabi ko lang kung ano dapat natin gawin. So, yun po. Huwag niyong kalilimutan. Ako po si Brother Junior Agos ay nagbigay lamang ng komento at opinion. At huwag niyo rin pong kakalimutan na i-follow ang aking FB page. Buses ng Bayan, kakampi ng mamamayan. Maging ang aking YouTube channel. Ito'y bago pa lang mga kababayan. Bangon Pilipinas, ang aking YouTube channel. So, please, comment lang po, like, subscribe. So, para isang tulong na lang po. Salamat po. Maraming salamat. God bless everyone. God bless Philippines. To God be the glory. Bye-bye.